Kababayan, dito naman tayo sa ibang topic. Yung previous video natin ay about sa Axis. Ngayon, dito naman tayo sa Microsoft Excel. So ito siya, intermediate to na topic. Alam kong magagamit niyo to na topic natin. So ang gagawin natin, papakita ko lang sa inyo yung function. Halimbawa, pag buburahin natin to, ito automatic siya mag-hide. Gamitan natin ng Visual Basic Code. So ngayon, ipakita ko lang sa inyo yung function. Halimbawa ito. Ito yung code niya. I-right click natin tapos punta tayo sa View Code. So dito natin i-paste. So worksheet, automatic siya maglalagay siya automatic dito. Tapos i-paste ko yung code. Mamaya isa-isahin natin to. So ngayon ipaano ko lang sa inyo para makita niyo yung function niyan, kung paano yan gagalaw. Halimbawa ngayon wala akong gagawin, so as is lang siya. Pero kapag once na burahin ko to, automatic siya mag-hide. Pag igalaw ko to, look, automatic siya mag-hide. I-reset ko siya. Tapos pag once dito ko i-click yung cell, automatic naman yan mag-hide. So ganyan yung function na natin. Katulad ito kasi dahil nailagay natin sa dito sa worksheet niya mismo, kaya nakalagay kasi ito worksheet selection change. So ibig sabihin pag once na mayroong changes dito may change, halimbawa dito may change na yan, burahin ko to ng 3 to 4, automatic siya mag-hide. Pag once na automatic siya mag-update, so i-reset natin. So ngayon pwede rin natin gamitin na instead na automatic siya mag-hide pag update, pwede rin natin gamitan ng katulad nito button. So ipapakita ko rin dito, ito exercise number 2. So makita nyo, kahit gagalawin ko yan, hindi siya mag-update. Burahin ko yan, hindi siya mag-update. So ang the same lang yung function yan. Baling ginawa ko, kinopya ko lang din, the same lang din, kinopya ko lang. Again, mamaya ipakita ko sa inyo kung paano to isulat yung code. So the same lang siya, buburahin ko to, din automatic lang siya. Pag once i-click ko yung update, automatic siya mag-hide. Pag once i-click ko yung reset, automatic siya babalik siya, i-restore niya yung row na hide. So ngayon, magsimula tayo sa from 0. Save natin. So una, bukas tayo ng Excel. Ito siya. Ito. Kailangan, kasi kung i-close natin to, sample. Saan yung folder? Dito natin lagay. Activity. Kung titingnan nyo, yung niya, Excel workbook. So, hindi gumagana dito yung macro natin o yung BVE. So, kailangan sa save as, siya dapat Excel macro enable workbook. Hindi siya template ha. Excel macro enable workbook. Then testing. So ito yung gagamitin natin. Ito sa testing. Ngayon para mabilis tayo, kopyahin ko lang yung table. Apply ko yung table dito sa bago.
So, close natin yan. I-ano natin, lakihan natin yung ano niya, yung width. Try natin 5. Masyadong 15. Lakihan natin. So again, ang topic natin ay pag halimbawa, pag bakante, itong row number 9 up to 14, or depende sa table mo kung gaano ka ano siya, gaano ka rami yung rows niya. Pero sa ngayon, ano lang natin ng from row number 5 to 14. So halimbawa, magbakante itong 7 to ano, automatic siya mag-hide. So ito yung gagawin natin ng macro. Okay, so una, kailangan ano tayo, punta tayo sa view code. Gahin ko to, ito i-rename ko to ng activity 1, din activity 2. So dito muna tayo sa 1. Itong gagawin natin, once na i-update, burahin natin to, automatic mag-hide yung ano nito, mag-hide yung row. Okay, so una, punta tayo dito sa, kasi ito guys B5 to 14. So dapat tandaan nyo, itong range natin is from B5 to B14. Punta tayo dito sa sheet name, tapos view code. View code. Tapos dito, general, palitan natin ng worksheet. Okay. Ngayon, mag-type tayo ng dim C, stand for column, row, then G for range as range. Next is, type natin is application that screen updating equal false. Then dito tayo sa loop for each, itong ano natin is range is CRG in range open parenthesis. Ngayon i-ano natin yung cell, yung sinabi ko kanina, kailangan i-ano natin yung cell ng B, ito siya, B5 to B14. So i-ano natin dito asterisk B5 to B14, then colon, then close parenthesis, then tab. So yun natin kasi loop to, kailangan natin ng next, yung range natin R G. Okay, so dito if CRG yung range natin, that value, so itong value, so ibig sabihin nito, kung ang value ng range natin nito ay blank equal blank, then yung range ng ano natin, ng row natin kanina, the entire row
that hidden equals true. Else, so ibig sabihin, kung yung range natin ay bakante, so yung hidden equal true. Itong hidden, entire row is equal true. So meaning, pag once na bakante yung row natin, automatic yung hidden niya mag-activate. So meaning true. Then, else, halimbawa, kung may laman, so ibig sabihin, yung hidden niya, kopyahin lang natin, equal false. Again, kung yung range natin dito, range natin ng 5 to 14 ay bakante, meaning yung entire row na hidden is true. So automatic siya magano siya. Kasi ito siya hindi pa to naka-hide. So meaning ang ano nito, yung hidden niya is false. False meaning hindi siya naka-hide. So ngayon pag once na walang ito, so meaning itong range ng 5 to 7 automatic siya mananatiling hindi naka-hide, pero yung dito automatic siya true yung hidden niya, so automatic mag-hide siya. Kopyahin ko ulit, balikan ko dito, so false siya. Then i-close natin yung if statement natin and F. Okay, so i-try natin. Pag once na burahin natin to, tingnan nyo guys, pag once na burahin to, then mag-click ako nit kahit alin nga cell dito, automatic siya pag once na burahin ko rin to, click ko dito, automatic siya mag-hide. Pag once na yan natin dito, so i-click ko dito, automatic siya mag-hide. So itong natin, itong range na to, itong B5 to B14, pwede kang pwede mong lagyan up to hanggang dito. So for the purposes ng natin, topic, kaya i-minimize ko lang yung hanggang dito lang sa 14. So ngayon, kasi every time na mag-update tayo, automatic siya mag-hide. So ang disadvantage nito, yung annoying siya. So ngayon, gagamitin natin yun na instead na automatic yung worksheet, dito kasi sa worksheet natin, nakalagay kasi dito na selection range, ito kasi ang worksheet selection change. So meaning, kung every time na may changes dito, automatic siya mag-update. So ang gagawin natin, kopyahin natin to. The same code pa rin, kopyahin lang natin to. Ngayon, dito tayo sa activity 2. Instead na automatic siya, pag once may changes, ang gagawin natin, maglagay tayo dito ng button. So dito tayo sa insert, then shapes, dito ito. Text box. Yan, text box. Tapos lagyan natin dito ng update. Yan. Meaning, pag once i-click natin yung update, automatic siya mag-hide kung alin dito yung bakante. So ngayon, gagawin natin, ito hindi, pag i-click natin ito, hindi pa siya mag-function dahil wala pa tayong nilagay na code dito. So i-center lang natin. So pwede nating palitan ng kulay or yan. Ngayon, i-click nyo lang to dito, tapos right click, then dito assign macro. So i-click natin tong assign macro, automatic lalabas siya to. So itong text box, ito yun.
So ang gawin natin, i-click natin yung new. Then kopyahin natin yung i-paste natin yung kinopya natin kanina. So the same code lang din dito. View code. Yan. Kinopya ko lang siya. Tapos punta tayo dito. Ito siya. Assign macro. Ito dahil naka-assign na, i-edit na lang natin. Yan. So, the same yan. So pag punta tayo dito, halimbawa, burahin ko tong row 2, 12, 13, 14. Burahin ko to. Pag once click ko tong update, automatic mag-hide siya. Halimbawa dito ko burahin sa gitna. Burahin ko to. I-click ko yung update. So automatic mag-hide siya. So ngayon, kailangan natin ng button na para ma-reset dahil ito kailangan pa nating pupunta dito. So parang manual pa rin ang ginagawa natin kung ganyan ang gagawin natin. So ngayon, gagawa tayo dito ng isa pang button. Dito, insert tayo ng isang button. Ito siya. Na reset. Lagyan natin ng reset. So meaning, pag once na burahin ko to, tapos update, pag i-click ko to yung reset, automatic dapat babalik siya sa row 5 and 14. So, kaya ito yung gagamitin natin na button, itong reset. So ngayon, punta natin itong reset, then right click, palitan natin ng kulay, reset, right click, then punta tayo sa assign macro. Yan, tapos new. Yan, new. Ngayon ang gagawin natin, type natin ang application dot screen updating equal false. Ngayon dito naman tayo sa rows, the same pa rin. Ito row 5 to 14. So 5 to 14. So i-type natin dito ay rows. Then open parenthesis. Ngayon dito kasi kanina binilagyan natin ng B5 at saka B14 yung range niya. Dito, since na dineclare na natin yung rows dito, hindi na natin kailangan pang i-type yung B. So ang ilagay natin dito ay asterisk, then i-type natin dito yung 5, then 14. Yan. Dito is 14. Type natin yung 14. Then, close parenthesis. Then, dot select. Tapos dito, type natin selection. So meaning ito yung select natin. Selection that entire row that hidden equal false. Meaning yung selection ng rows na to, ito pag once na i-click natin, so meaning yung hidden niya, so false, so meaning false, hindi siya naka-hide. So yun ang ibig sabihin. Yun lang ka iksi. Again, punta natin. So ito lang yung code para i-reset natin. So kung ang range ng room mo is 5 to 20, ang ilagay mo rin dito is 5 to 20.
Okay? Try natin. Halimbawa, burahin natin itong 6, then update, tapos reset. Ayan o. Update, reset. Burahin natin. Update, reset. Update, reset. So, ganito lang kasimple. So, sa sunod na topic, gagawa tayo ng maraming table siya. Halimbawa, gagawa kayo ng maraming table, tapos lahat siya automatic. Halimbawa, kung gusto niya lang makita itong table na to, and the rest naka-hide, pwede rin. So, yun ang gagawin natin for the next video. Thank you.